Magandang araw! Narito ang mga balita mula sa UPLB. Siensaya 2025, pinangunahan ng UPLB. Makabagong teknolohiya para sa sustainable engineering, tampok sa ISEA 2025. Mga binhi mula sa IPB, idiniposito sa Svalbard Seed Vault. Idinao sa makasaysayang Charles Fuller Baker Memorial Hall ang ika-16 na Siensaya, ang pangunahing science festival ng Los Baños Science Community Foundation Incorporated o LBSCFI noong March 11 hanggang 13. Ginanap ito na may temang teknolohiya at inobasyon, kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Tampok sa Siensaya exhibit ang iba't ibang teknolohiya at display mula sa mga member agencies ng LBSCFI. Nahati ito sa mga temang food security and sovereignty, One Health, resilience and sustainability, future communities and institutions, at social justice and cultural flourishing. Bukod sa exhibit ay naghanda rin ang Siensaya 2025 ng iba't ibang interaktibong gawain, laro at seminar na dinaluhan ng mga mag-aaral mula sa Calabarzon. Layunin ng Siensaya 2025 na ipakita ang halagang papel ng agham, teknolohiya at inobasyon sa pagtataguyod ng isang matatag, maunlad at progresibong lipunan. Kasalukuyang idinaraos sa UPLB ang International Conference on Engineering and Agro-Industrial Technology o ISEAT. Sa temang Enhancing Structural Resilience, Reducing Carbon Footprint, and Integrating AI-Driven Innovations Toward a Sustainable Future, nagsimula ang ISEAT 2025 noong Miyerkules, March 12. Tampok dito ang mga diskusyon na pinangunahan ng mga engineering experts at mga pinuno mula sa iba't ibang ahensya at industriya. Kasama rin sa ISEAT 2025 ang isang symposium ukol sa Pioneering Actions, Technologies, and Horizons or Path to Net Zero na inorganisa kasama ng Interdisciplinary Life Cycle Assessment Laboratory. Napag-usapan dito ang mga bagong gawain at pamantayan ng industriya upang mabawasan ang carbon emissions. Bahagi ang ISEAT ng 113th Founding Anniversary Celebration ng UPLB College of Engineering and Agro-Industrial Technology. Magtatapos ang conference sa pamamagitan ng isang tour sa Sabado, March 15. Muling nagdeposito ng mga binhi sa Svalbard Seed Vault ang UPLB Institute of Plant Breeding, National Plant Genetic Resources Laboratory o IPB-NPGRL noong February 25. Ihinatid ni NPGRL Annual Seed Crop Section Head Fidelisa de Chavez ang 75 mga binhi ng sorghum, lima bean, rice bean at eggplant sa Svalbard Global Seed Vault sa Norway. Noong 2024 ay nakapagpadala na ang IPB-NPGRL ng halos 1,000 binhi sa Seed Vault. Pinamamahalaan ang Global Seed Vault ng gobyerno ng Norway, Global Crop Diversity Trust at Nordic Genetic Resource Center. Nagsisilbi itong repositoryo ng mga sample ng binhi mula sa iba't ibang panig ng mundo upang i-future-proof ang global food supply at panatilihin ang crop diversity ng mga halamang pagkain. Mahalagang maprotektahan ang mga plant species na ito, lalo na ang mga nasa bansang nanganganib na maapektuhan ng extreme weather conditions, tulad ng heat waves at madalas na malalakas na bagyo. Ayon sa World Risk Index, nangunguna ang Pilipinas sa mga bansang nanganganib laban sa extreme weather conditions sa nakalipas na 16 na taon. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong linggo. Ako po si Albert Peralta, nag-uulat para sa UPLB Balita.